Okay guys, hello. I am back. So, ginagamit ko na yung audio nung, siguro nagtatalo yung audio nung isang naka-plug. Audio ng webcam to. So, let me know kung may audio na ako. Hindi ko nagagamit. Siguro may problema yung, yung wire siguro nito. Nainis na ako dito gamitin eh. Let me know kung meron na akong audio Okay, Valboniel, kumusta yung audio ko? Kasi inulit ko to kasi nagkakaproblema ako doon sa mic eh. So eto audio to ng ng webcam. Malakas na. Okay, sige, ito na lang gagamitin ko. Isa ako dito sa mic na to eh. Ito na lang audio gagamitin ko. Siguro nga yung wire nito may problema. Yun, malakas na. Okay, Nathaniel Victorino, thank you. Thank you for the feedback. Okay, ulit na lang tayo. Kumusta sa inyo, no? Time check, 7:39 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, it's 8:40 p.m. Kumusta? Yung last na mini-mention ko is may mga nagre-request sa akin gumawa daw ng content regarding sa threat ng China. Okay, na-mention ko to doon sa isa kong channel. And then the other day, 'di ba? Yun, Biringan Samar, thank you. Okay na. So the other day, may nahuli yung police, may ni-raid na police, nalaman na may mga high-powered na rifles, armas, pati samurai nga eh. Tapos may tactical vest, may ballistic helmet, tapos may flag ng China, tapos mayroon pang nakalagay na China sa vest. Siguro, I will try to do that today kasi ipunin ko i-consolidate ko yung mga nakita nating mga impormasyon, plus may nagme-message nga sa akin and then binigay niya sa akin yung screenshot ng chat nila. Ka-chat niya yung kaibigan niya na nasa serbisyo na sinasabi nasa alert daw sila, naka-red alert sila. Yun irony, no? Mga military naka-red alert tapos may mga kababayan tayo, babasa mo sa Pinoy Prepper. Hindi yan yung na-raid na na Chinese. Hindi yan sa China, ano lang daw, meron siyang rason eh. Gang lang daw yan sa Pogo. So parang dina-downplay. So makes you think kaya to? Nagtatanga-tangahan o tanga talaga? Anyway, tapos na-mention ko rin kanina, medyo nami-miss ko na yung fake checker ko. Matagal na akong di na-restrict. Tataka nga ako, bakit eh? Is it working yung ginagawa kong style? Like, hindi ako naglalagay ng particular topic sa title. No? Hindi ako naglalagay. Pag naglagay ako, baka ko. Tapos, and kahapon naisip ko, parang nakakuha ko ng unwanted attention. Yung post ko about Bill Gates and Mark Z, no? Dami nag-likes, and dami nag-share. 7,000 shares yata yun. And then majority doon, mga foreigners. Ibig sabihin, ibang lahi. And then yung iba nga, sabi ko, nagsisend ng friend request sa akin. Hindi ko nga ina-accept. Naiilang tuloy ako mag-vlog dito sa account na to. Kasi may mga foreigners na hindi makakaintindi ng Tagalog, ng Filipino language. Pero yeah, what can you do? Kaya ako nga ginawa itong account na to para I can speak freely, no? And di ba sabi ko, parang nami-miss ko yung fake checker ko And then isa nating kaibigan, sabi niya hinak na yung account niya, pinadala siya ng report ng Meta kasi ni-report daw ako. Pero they found no violation. Okay na, good evening. Oy, kumusta? Ganda ng nyo shooting event. Okay. So yun, no?
Hindi ako nire-restrict ni FB. So, okay, so far so good. So far so good. Siguro tama yung ginagawa ko para ano tayo. Gusto ko kasi ano eh, ano lang, under the radar. Ayaw kong makakuha ng unwanted attention. Yan yung style ng being a prepper. Ang tawag niya gray man, no? Kaya nga nag-alala ako, nakita ko yung post ko na yun, yung about Bill Gates and Mark Zuckerberg eh. 7,000 shares ba yun? O basta 1,000 likes. Tapos majority foreigner. Kaya may mga nagre-report. Nire-report ako sa FB. Buti, nagtataka rin ako. Sabi ni FB, wala daw sila makita violation. Kaya, okay, sige. Talaga. Not sure kung na-experience mo na to, boss, pero nagre-remove sila ng share nerd mo post years before pa. Downhill, yun nga eh, yung ni-raid na Chinese national, imagine niyo guys, no? I mean, the evidence is there. High-powered weapons, kung kayo, pinapahirapan kayo, they make you jump hoops just to get a pistol, and then yung rifle, I don't know, no? Puro promises sila. Anong date na ngayon? 18 na. Tapos yun, merong 5.56 na weapon, ang dami. Tapos naka-tactical vest. May China pa, may flag pa. Ang nakaka-disappoint, may mga kababayan tayo na dina-downplay yung issue. Sabi, hindi I don't think na part yan ng invasion kasi kung i-invade tayo ng China, hindi sila maglalagay ng flag. Talaga? Yun ang concern mo? Di ba kabubuhang na comment yun? Minsan na-amaze ako, bet may mga Pinoy na ganun mag-isip eh. Parang ino-overthink. Obvious na nga eh. Nandiyan na nga ebidensya eh. May weapons, may flag, yung tactical vest, may nakalagay na China. Hindi daw yun Kasi kung i-invade daw tayo, hindi daw magdadala ng flag, mga ganun. Talaga? Paano mo nalaman? How did you know? No? Downhill, nakita ko kagabi, iniimbestigahan na ba't daw ang daming Chinese students sa Cagayan. Chinese students. Iniimbestigahan daw. Hindi ko alam kung ano mangyayari dyan sa investigasyon, no? So, para nangyari yan, ganito. Yung Amerika, pumupwesto, yung China pumupwesto din, pero students daw, pogo. Yan ang cover. No? So, sa din sila nakabilang 5.56 pesos, gets nyo na. Yan nga eh. Kita nyo guys, no? Kayo, pinapahirapan, tapos yung 5.56, kailan pa nilang i-announce? In-announce pa kasama si Gans Pinoy ng Trust Trade. Yun ang nakakainis sa Trust Trade eh. False advertising yun eh. Di ba? March pa lang, sinabi na nung General Silo, in-interview ni Gans Pinoy, courtesy of Trust Trade. Ay, pwede na pong magmay-ari ang mga sibilyan. Pwede na talaga, April na eh. Tapos, nagpalabas na naman yung Trust Trade noong April 3. Pwede na. Ano nangyari? Tapos, sabi ko kay Charles, pakitanong nga kung kumusta, may nakabili na ba? Pwede na daw kumuha ng down payment. Last year, pwede ka naman mag-down payment last year Or 2 years ago, pwede ka rin mag-down payment Ang tanong, kailan nyo makukuha? So, ibig sabihin talaga, pinapahirapan lang kayo. And sabi ko nga, yung ganong style ng trust trade, I'm sorry, no? It's not gonna fly sa US kasi ang tawag diyan false advertising. Sinabi nyo, pwede na eh. Bakit walang nakakakuha? Diba? Sinabi nyo. Dapat hindi sila nag-release ng ganong statement. Diba? False advertising yun eh. Parang nangyayari dyan, in-encourage lang yung mga tao mag-down. Pero hindi yung makuha yan. So, asa kanila na yung pera, may down payment, o pwede na nila ibili pa ng mga bagong units, o tapos may magda-down na naman, ibibili lang nila ng bagong units, nasa kanila pa rin yung mga baril. Diba? Kahit naka-reserve yun, hindi pa naman nare-release, nasa kanila pa rin. And then yun nga, dumami military age males sa Pilipinas na Chinese. Kahit di pa nag-announce na pwede ka na bumili ng 556 registered small arm gun store lalakad. Hindi, ang problema nga, hindi nga nare-release. Sasabihin, lalakarin, pero hindi naman marirelease. Bawal mag-release hanggat walang approval ng PNP, FEO Yun ang punto dun Anyway, so yan usapin ng
siguro, pre-preempt ko rin yung sasabihin ko sa inyo. Yung makapanood ng video na to, please prepare kasi the threat is real. Talaga, may na-release? Okay. Kailan? Meron namang may na-release? Kasi previously, wala eh. Meron sa Pinas, LTAP license pa, sobrang arte ng PNP. Yeah, meron pa neuropsychiatric test eh, tapos mababaltaan nyo, yung China, may mga workers diyan na merong 556. Paano nangyari 'yon? Yan paano nangyari? 'Di ba? Paano sila nangyari? And kasama sa RA 10591, kailangan Philippine citizen ka to own a firearm sa Pilipinas para mag-grant ka ng LTAP. So, meaning, yung Chinese national, walang LTAP 'yon. So, illegal lahat 'yon, 'di ba? O, paano nangyari 'yon? Shout out sa PNP. Diba? Ang daming requirements sa Pilipinas para sa ordinaryong citizen, pero yung mga foreigners may-ari ng barel. Paano nangyari yun? So, ipipreme ko na sa inyo yung gagawin ko video, no? Mag-ingat kayo dyan kasi nga the threat is real. Nakakatawa lang na nakakainis. May mga kababayan tayo, hindi mo alam kung kampi sa China. Meron talagang may kampi sa China. Magko-comment na, hindi yan connected sa China. Meron nang flag ng China eh. Meron nang nakalagay China eh. Ano lang yan? Meron daw. Decoy daw. Talaga? Decoy daw. Yung nahuli the other day. Decoy pa nalalaman eh. Para bang ino-overthink para lang malagyan ng rason. Pero Gray man, good evening. But then the evidence is there in front of you. May 556, may mga samurai, may iba pang barel, tapos may vest, nakalagay China, may flag ng China. Tapos sasabihin mo, hindi yan connected sa China. Decoy daw. Kasi kung China yan talaga, hindi yan maglalagay ng talaga. Alam mo ba sa mga gera, di ba? Kailangan may mga patch ka nga para magkakilala lang kayo. Hindi kayo magkabarilan. Di ba? Ganun yun. And then sabi ko nga, ipe-preempt ko na, no? Pinagwa-warning na nga, actually mga kalaban ng Chinese, mga kapwa Chinese, hindi sila nakikikidnap. Well, Grayman, iba yung usapin ng kidnap eh. Kasi may threat kasi na na invasion eh. Hindi lang kidnapan yun eh. Kasi kung mangingidnap lang sila, hindi sila magpapakadami ng ganon. Hindi sila magpapakadami ng ganon, di ba? Sabi nga, yung Cagayan, kung kailan nag-host ng EDCA, biglang dumami ang military age males dyan. Ang sabi, Chinese students daw. Don't tell me for kidnapping purposes na naman yun. Diba? And then, I'm sure alam ng US yan. Kaya, nagulat lang ako sa figures, no? Sabi dun sa balita, 11,000 na US personnels ang nandyan. 5,000 sa Pilipinas. 5,000 lang ang Pilipinas home court yan eh. So, imagine niyo. So, ibig sabihin, alam nila na merong threat talaga. Ganong kadami, no? 5,000 ang ang Pilipino, 11,000 ang US personnels. And then, nagdala sila dyan ng mga mid-range ballistic missiles. Mid-range ballistic missiles. And then, yun nga, yung mga Pogo, strategically located, to the point na nagulat lang ako, meron nasa likod ng munisipyo ng Tarlac. No? Munisipyo. Kikidnapin naman yung driver ng van na may shabu. Ano nga yun? 2 billion na shabu ba yan? Ay, nako. Yan ang distraction. Yan ang decoy. No? Yan ang tinatawag na decoy, distraction. Kasi, kunyari, kung nanonood kayo ng mga narcos na movie, minsan, kung alam nyo yan, yung mga kwento nila Pablo Escobar, minsan may ipapahuli silang 2 billion, palulusitin naman yung 100 billion. Ganun ginagawa nila eh. Yung iba nagbabodyguard sa mga Chinese boss, pero moving nila tayo ang pang-military. Yun nga. And then yung nag-post nga ako doon sa YouTube channel ko, si Rizal Adventure, may nag-comment, dati daw may mga nakakasabay siya sa firing range. No? Puro Chinese. Nag-escort pa, police. Police pa nag-escort. Nagpa-firing. Pogo yun Ba't sila nagpa-firing? Di ba? Lang, ginagamit lang yung mga Pilipino, ginagawang escort driver. No? Ang baba natin sa kanila. So, abangan nyo pag sinakop na kayo ng China. Kung ngayon pa lang, ang baba na ng tingin nila sa atin eh. What more?
pagka sinakop nila tayo. Imagine niyo yon, guys, magpa-firing daw sa Makati Cinema Square, escort police, driver police, grupo ng mga Chinese. So, what more? Imagine niyo na. Nakakatawa lang talaga. Kaya, nakakatawa na hindi nakakatawa, nakakatawa. Kasi, yung history natin talagang rich in stories about mga makapili, mga balimbing. Kaya kung di nyo pa napanood yung dami dyan sa Makati Cinema, yan nga eh. And meron kaming kasama dito sa US, no? Sabi niya, alam mo, nagbakasyon ako sa Pilipinas, parang ang daming Chinese sa paligid namin, parang wala ka sa Pilipinas daw eh. Sabi niya, nakalimutan ko na kung saang lugar yon. No? Ito nga, no, kung di nyo pa napanood yung Gumbursa, panoorin nyo, tapos yung Antonio Luna, ganun din, no? May mga kababayan tayo nagtataksil sa atin na makapili, na kumakampi sa kalaban. So expect nyo, kasi nasa history natin yan, na ganyan din mangyayari, just in case. Kasi ngayon pa nga lang may mga nakita ko sa mga post, no? Sabi hindi daw yan na konektado sa China. So baka ikaw ang nagpe-fake news para hindi ma-alert mga kababayan natin. Imagine niyo, the evidence are there, tapos sasabihin mo hindi. Tapos, ano yan? Yung matagal ng raid, yung mga nakuha arms core pa ng amo, dapat pagbawalan mga Chinese pumasok sa firing range. Actually, ito nga, Grayman eh. Di ba may balita na yung mga pinagawa nilang mga structures may sarili ng firing range. I don't know yung sa Island Cove, dating Island Cove. Binenta ng mga remulya sa Chinese na ilang milyon siguro, I don't know. Dapat pagbawalan, hindi nila gagawin yan. Bakit? Di ba sabi ni Duterte, China is our friend. O, yan. China is our friend. Hindi gagawin yan. Yung anak niya nakaupo pa din. So, China is our friend. 40%, meron pa si remulya. Okay. Hindi, pero abangan nyo nga, yung mga nasa serbisyo, winawarningan na tayo, na maghanda daw tayo, because the threat is real. The threat about China invasion is real. Hindi yan katang isip. No? It's real. And I think, alam din ng yan, ng US intelligence, kaya, sinasabi lang nila na balikatan exercise. Pero syempre, dual purpose yun. Uy, Christine, Pinka, hindi naman, kasi search pa lang natin. No? Dual purpose yung sinasabi nilang balikatan. Kaya nga sa norte sila nagbalikatan, di ba? Para mas malapit papuntang Taiwan. No? Papuntang Taiwan. So, may talaga yan, no? It is real. Lang ako doon sa mga kababayan natin na nagko-comment na ba't daw tayo maikpagpatayan sa kapirasong isla lang daw? Hindi yun eh. Hindi yun eh. Ang doon, sa tingin nyo, pagka lumapit yung China sa atin, titigil na sila? Stop na sila? Diba? World domination ang habol ng China eh. Kaya nga yung Africa, grabe influence niya dyan, di ba? Sri Lanka, binili niya na yung airport ng Sri Lanka. Sasakupin nila ang buong mundo eh. Ang WHO pandemic treaty nakakatakot mawawala ating kalayan. Well, kasi Biringan, Samar, connected din kasi sa WHO, di ba sabi ko yung China? China, di ba tatlo ang major donors ng WHO. Number 1 is US, number 2 is China, number 3 is Bill Gates. So lahat yan may influence ng China. Kaya naupo si Tedros bilang head ng WHO because of China. China ang nag-nominate sa kanya, nag-push sa kanya para maging So connected yan, 'di ba? WHO connected yan sa China. So world domination. Kung hindi kayo masakop ng China through firing a gun, yung pandemic treaty ang gagamitin niya. Anong sabihin? May ubo ka, kailangan kayo quarantine. Saan i-quarantine? Doon sa Presinto 13, doon yan i-quarantine.
Quarantine ba yun? Kulong yun eh. Iniba lang nila yung terms, di ba? And they don't care kahit siksikan kayo doon. Bakit? Kasi hindi naman totoo na ano eh. Kailangan kanilang makontrol. Yun lang yun eh. Kailangan lang nila ng control. May mga tropa ako nasa loob ng island ko, may shipment. Ayun nga, alam na yan. Alam na. Alam naman na, obvious na nga, na mga sleeper cells yan eh. Sleeper cells yan, magwe-wait lang, naghihintay lang sila ng ano eh. Execute Order 66. Tapos magbibihis na yung mga yan. Kaya related yan guys, yung pandemic treaty, June na sa May, no? Kasi, alam nyo guys, tayo bilang mga Pilipino, gusto lang natin mabuhay ng tahimik. Paano yung kapitbahay mo? Gusto kang sakupin? Gusto kang patayin? Ano gagawin mo? 'Di ba? Yun yung ano, yun yung dilemma natin eh. Pero kay ang dami iba-iba mixed reactions mga kababayan natin. Yung iba deadma, yung iba dinadownplay, wala yan. And then syempre, may mga kababayan tayo kumakabis sa China. Sabi, bakit yung China naayos na daw yung may comment nung nakabaka-visit eh. Yung China daw naayos na yung issue about poverty. Tapos Amerika daw hindi maayos yung issue about droga. Talaga? Paano mo nalaman lahat yan? Nakapunta ka na ba ng China? Yung kasama namin na Puerto Rica, nakapag-asawa ng Chinese, 5 times nang nagpunta ng China. And syempre, being a communist nation, hindi naman nila binabroadcast ng China yung baho nila eh. Tinatago nila yun eh. I was surprised. Sabi niya, sa China daw, walang landfill. Sabi ko, paano ginagawa sa basura? Di sinusunog. Kaya daw grabe yung smog sa Shanghai. Kunyari, magbabas ka daw, pumunta ka ng Shanghai, no? Kahit walang signboard na Shanghai, alam mo na, yan na yung city. Bakit? Kasi nababalutan niya ng maitim na usok. Imagine mo, araw-araw ba naman nagsusunog eh. Lahat ng basura sinusunog. Toneladang basura sinusunog. And then you gotta tell me, maganda sa China. And then sabi niya pa, pag nahulihan ka ng VPN sa cellphone mo or sa internet mo, sa laptop mo, sa computer mo, 10 years yun, kulong ka. 10 years sa Chinese prison. So yung mga kababayan natin na may balak maging makapili or maging balimbing, mag-isip-isip kayo. Parang yung sa Gumbursa eh. 'Di ba? I don't want to preempt or ma-spoiler alert, no? Kababayan natin nag-traidor, pinangakuan siya na pero sa huli ginarote din siya. 'Di ba? Anong guarantee na hindi kayo tatraidorin kung tinraidor niyo yung Pilipinas? No? So, sabi ko nga related lahat 'yan. Kaya nga, 'di ba doon sa hindi pa nakakalam, nung nagkaroon ng scamdemic, sino kumita? Di ba China? Bakit? Tignan nyo yung mga boxes ng mga PPE. Nakalagay doon, made in Wuhan, China. Daniel Defense ang unit, mamahalin. Talaga? Daniel Defense. Ako dami kong baril na kung makabili ng Daniel Defense eh. Kasi bakit? Yung isang Daniel Defense, parang equivalent na ng ilan? Siguro 4, 5 Palmetto State Armory na AR. 4 or 5. So, yun guys, no? Everything is related. It all points down to China. China lahat yan. Diba? Kumita sila ng scamdemic. I think it's part of the plan. Pinahina niya yung mga bansa na gusto niya sakupin. Bakit? Di ba lahat ng bansa na malaya, bumagsak ang economy because of the lockdowns, because of the restrictions, bagsak. Yung mga business nagsarahan, di ba? Pero China, kumita kasi galing sa kanila yung mga supplies. Galing sa kanila yung mga PPE. And nakakalungkot nga dyan sa Pilipinas, no? Pati PPE, charge sa pasyente. PPE, charge sa bisita.
Naalala ko yung misis ko, may bibisitahin daw siya sa BMC, Bicol Medical Center. Kailangan daw naka-mask, naka-face shield. Kailangan bumili kayo. Bibili pa sa labas. No, bibili pa. So, lahat bibilin. Edi, ang kawawa, yung mamamayan talaga sa Pilipinas, yung consumer. Pero ang kumita, China. Kasi sa kanila binibili yan eh. Sa kanila, majority naman ng mga products natin, di ba, sa China. So, kita nyo, ginamitan tayo ng Sun Tzu, The Art of War. Pinahina muna tayo, pinahina economy. Tapos, as if hindi pa tapos, gusto pa nila mag part 2. Ayan, isa pa, no? Antigen test ang mahal ng bayad. Libo sa inyo, no? Samantalang, sa totoo naman, di naman yan talaga, hindi ko alam bakit nila ginawa nilang standard yung mga yan eh. Para malaman na meron kang virus sa katawan mo. Iniingatan ko yung salita ko. No? Hindi ko alam bakit. Kasi, di ba, yung RT-PCR, yung antigen test, hindi nga nila na-isolate eh. Paano lang nalalaman na meron ka nun? Kung hindi nga nila alam kung anong itsura nun. Yun eh. Yun siguro. No? And then, recently, may napanood akong video, no? COVID testing kit, ginamitan ng orange, nag-positive. Nag-positive. So, bumili ako kapon ng orange, and then meron ako, sabi ko, paano ko kaya gagawin yon? Gusto ko FB Live, or YouTube Live, na gusto ko naka-live ako eh, para hindi recorded, para sabihin nila, pineke ko eh. Nai-curious din ako eh, totoo ba yun? Magpa-positive daw sa bid ko, using the test. Naalala ko, face shield, 80 pesos nung una ang labas hanggang maging 5 piso na lang. Pero marami pa rin bibili. Nakapagtaka, di man lang ginamit sa China mga face shield. Yun nga eh, makes you wonder, bakit? Bakit kaya ang bait ng mga or hindi mabait ang tawag eh. Bakit masyado masunurin? No? Shout out yung sa dati nating dyan. Ano pala nun? Napakataba ng utak. Kahit ilublob sa tubig, may madedetect talaga yun, pero not necessarily na enough yun para matrigger ang sakit. Di ba ang purpose nga nun, share ko sa inyo, yung kaibigan ko na CI sa nursing clinical instructor, nag-masteral, nag-PhD, sampalatayan sa video. And then, nung kinumusta ko recently, sabi nung isang kaibigan, mukhang nakakahalata na din eh. Bakit? Kasi daw, parang na-realize niya yung mga testing kits, parang naka-ready na maging positive or negative, para alam na agad. No? Parang, di ba, may TikTok video nga na lumabas na ginamitan niyang blacklight yung mga test kits. May magkaibang kulay, so, I think, alam na kung positive or negative. Siyempre, dadamihan nila yung positive. Ang purpose niyan is scare tactics eh. Walang bibenta ng produkto kung walang matatakot. Ganun lang yun eh. So, ibig sabihin, kailangan natin manakot. Paano ka mananakot? O, kailangan positive. Parang yung ate ko eh. Ito na naman tayo, ate ko. Ate ko, matalino, mayaman. Mayaman pa sa akin yun, pero nasa Pilipinas siya. Maganda ang pwesto sa trabaho. Vice President yun ng kumpanya eh. Sampalataya sa bid ko. Konting sakit niya, nagtitest siya. Tapos, nung ako nagkasakit, ini-encourage niya ako, uy, magpa-test ka na kasi. Sabi ko sa kanya, pag nag-positive ako, ano mangyayari? Meron bang gamot na inumin? Wala naman, di ba? And yet, I don't know, bakit yung mga tao, dahil sinabihan kayo nila Berheri, nila Duque, nila Tayag, kasama sa yan, mag-test pagka, masama pa. Pag nag-positive ka, anong gagawin? Di ba ganun din? Magpapahinga ka, increase fluid intake, kumain ka ng masustansyang pagkain, mag-vitamin C ka. Di ba ganun pa rin? Wala namang gamot eh. Generally guys, no? Pag sinabing viral infection, self-limiting yan. Unless, syempre, yung mga STD, no? Pero, syempre, self-limiting. Ibig sabihin ng self-limiting,
papasok sa katawan mo yan, and mananatili lang siya for some time, pero pag kinaya ng immune system mo, mamamatay na yan ng kusa. Usually nga, lilipat pa yan sa ibang tao para lang mag-survive eh. Alam nyo yun? Otherwise, pag hindi siya lumipat, mamamatay siya kasi lalabanan siya ng immune system mo eh. Self-limiting yun. Na kahit wala kang inumin na gamot, gagaling ka. No? Unlike bacterial, magkaiba yung bacteria at saka virus, no? Para sa virus ng computer lang yan, ginagawa ng antivirus. Ako, alam mo, Grayman, ako naniniwala na ako dyan eh. Matagal na yung conspiracy theory na ang gumagawa daw ng mga virus eh, yung mga gumagawa din ng antivirus software, no? Yan, pero syempre, hindi natin mapatunayan, no? Pero yan ang usap-usapan eh. Kasi nga, sino nga naman ang bibili ng antivirus na software kung wala naman virus? Sabihin mo, ay, tagal-tagal ko na ginagamit computer ko, hindi naman nabavirus eh. Ba't ako bibili ng antivirus software? Diba? And then the moment na ma-virus yung software mo, ay yung computer mo, bili ka agad, diba? Cybersecurity ka ba? O, kita mo? Well, kasi ayoko I don't want to jump into conclusion na sasabihin nila ano ka, conspiracy theory ka, or theories, or naka-tinfoil hat ka, kung wala akong evidence. So, at least ikaw, right from the horse's mouth. No? Thank you. Hindi ako yung mga katulad ng mga ibang vloggers na alam nila yung sinasabi nila kahit wala sila ebidensya. At least ikaw nagpatotoo. May kasama tayo nagpapatotoo! Ay, hindi. si Gil Bates. Di ba? Basically, di ba? Yung mga nagbebenta ng software, they need to create the need. They need to create the need. Otherwise, walang bibili. Oh, di ba? Ang China gumagawa ng virus. They do all sort of things in China. They need to create the need, no? To the point na ito pa pala i-share ko, na-share ko doon sa channel ko, no, yung na-meet ko na Puerto Rican, nakapag-asawa ng Chinese. Bumisita daw sila sa China, nasa probinsya sila, and sa likod ng bahay ng misis niya, nag-harvest ng mga prutas. Meron doon prutas daw na pag tinignan mo, parang perfect ang kulay, parang galing sa magazine. Yung pala, ni-sprayan nila ng chemicals yun, ni-sprayan. And one time daw na yung anak niya, hindi niya namalayan, kumuha ng prutas, nag-hives, nagpantal-pantal, ganun kalupit yung chemicals na ini-spray sa China. And yet, hindi naman yan binobroadcast, diba? Kaya natatawa ako doon sa mga kababayan natin na gandang-ganda sila sa China eh. Galit sa US, saludo sa China. No? Hindi, kasi nga, communist yan eh. Hindi naman nila sasabihin eh, walang free speech dyan eh. The moment magsalita ka against the government, kulong ka. Baka torturing ka pa. Diba? Kaya nga sabi niya, nakalimang beses na daw siya nagpunta sa China, hindi na daw siya makakabalik doon. Sabi ko, bakit? Eh kasi, nagsasalita siya against China sa mga post niya sa FB, alam ng China yon. No? Alam niyo ba yun, guys? No? They keep track on us. Lalo na kung ang cellphone nyo, China, tapos may mga apps kayo na, made in China rin, yung mga TikTok, Temu, mga ganon. No? They are listening. Yan, kahit hindi yan naka-on. Sabi niya nga sa akin sabi ko sa kanya, alam mo yung mga, English kasi, Puerto Rican. Sabi ko, I watch spy movies and then those agents, usually, they remove the battery, they remove the SIM card, and then they throw their phones. Otherwise, they will be detected. So, sabi niya yun nga why do you think yung cellphone companies, yung mga gumagawa ng cellphones, ginawa nilang irreplaceable na or built-in yung battery? Oo nga, doon ako napaisip Oo nga, dati, pwede mong palitan yung battery. Ngayon, hindi na. Built-in na lahat. Hindi lang iPhone, pati mga Android phones ngayon, built-in na ang battery. Hindi mo na pwedeng palitan. Kasi daw, okay, Grayman, siguro, maano mo to. Yung mga developer daw, nag-iiwan ng backdoor sa mga programs, no? Nag-iiwan ng backdoor. Ibig sabihin, di ba, ikaw, for you to access, you need to turn off
turn on, tapos lagay mo yung pin mo. Pero kung yung mga hackers, mga developers, kaya nila ma-access daw yung phone mo eh. Kahit hindi mo yan pinipindot. 'Di ba? And sabi niya nga, yung iba, nag-iiwan ng backdoor sa program just because they're lazy. O yung iba naman, lazy, ibig sabihin, hindi nila sinasara, no? Nag-aaral talaga ng shortcut. Yan yung tatawag niya, backdoor is shortcut. For your program or for your phone. Sabi mo na, phone na lang. Yung iba sinasadya, yung iba hindi sinasadya. Pero definitely may backdoor yan. Kaya, when the time comes na pinasok kayo ng China dyan, you need to get rid of your phone. No? So, what's the point na magbabag out ka, dala mo yung phone? Kasi, sa spy world or sa modern warfare ngayon, information is power. Ano ibig sabihin? Ano yan, nag-uusap tayo. Etong laptop ko, siguro, etong phone ko. No? Ang dami na nakuwang data sa akin. 'Di ba? Meron silang pinapakinggang mga keyword. Juni Cabantao, Amerika terorista, tagapagpalaganap ng gulo. Ah, talaga? So sa tingin mo kung wala ang Amerika, mapayapa, hindi sasakupin ng komunista yung Pilipinas? Eh di ba kaya nga naging aggressive ang China diyan dahil pinaalis yung American bases? Okay, sige. Search mo sir, Jason Code. Ah, okay. Sige, search ko 'yon. Juni Cabantao, baka gusto mong but kaya mga katulad mo, no? Hindi pa naranasan kasing tumira sa communist country. Sabi ko nga to the point na yung mga taga-Cuba, no, nalulunod sa dagat para pumunta sa US, para pumunta ng Miami. And yet ikaw, masama ang terorista ang Amerika, talaga. So kung wala yung Amerika, ano ang mangyayari sa iyo? 'Di ba? Kaya lang naman na mayagpag ang China diyan sa West Philippine Sea dahil pinaalis yung 'di ba? Tapos ngayon may threat na. So you mean to say, mas gusto mo pag sinakop kayo ng China, mas gusto mo yakapin yung mga Chinese pag dumating na diyan sa Manila Bay, maggawa kang banner? Gawa kang banner? Kabubuhan. Yun ang sabi ko sa iyo eh. That's the reason siguro na sabi, 70% lang na Pilipinas ang magtatanggol kasi may mga katulad mo eh. No, napaka-twisted. A very good example of my point, boss. Yeah, you keep on blaming the US, pero pag wala US, ano sa tingin nyo? Di ba dapat under na kayo ng China niyan? Under na kayo ng communist rule? And then when the time comes, sabi nga, when the S hit the fan, at nilusob na kayo dyan ng China, saka hingi ng tulong. Di ba? I'm sorry, pero kabubuhan yung comment mo eh. Kasi, ano laman ng utak mo. So, pag sinakop ka ng China, sa tingin nyo, ituturing kayong prinsesa, prinsipe ng China? Ngayon nga lang. Di ba? Hindi pa kayo under ng China. Paano tayo tratuhin ng mga incheck? Di ba? Babalikan ko kayo. Tanungin nyo yung mga taga-Tibet. Taga-Tibet, binubura yung history nila. Hindi pinapayagan ng China ituro yung history nila, yung culture nila. Dapat China ang Chinese history ang ituro, Chinese culture ang ituro. Binubura. And yung mga Tibetans, they are very peaceful, loving people. Mga monks nga, di ba? Yung isang monk, sinunog niya yung sarili niya in protest of China occupation. No? Maging patas ka, basahin mo lahat. Napakabobo mo eh. Kung wala ang Amerika, asang ka ngayon? 'Di ba? Kung wala ang Amerika, asang ka? Hindi ka Pilipino. 'Di ba? 'Di ba Amerika nagbigay sa atin ng kalayaan from Spain? Tapos nag-take over ang Japan, sino nagpalaya sa atin?
Paano ako magiging patas kung may bobo sa harap ko? Oh. Hindi, pag sinabi mo kasi nagpapalaganap ng gulo, so it means you're better off na wala. So pag wala ang Amerika dyan, di ba, pag wala ang Amerika, di ba, di under China ka na, marunong ka na ba mag-Mandarin? Yun ang kabubuan one side din yung tinitignan nyo Kung wala ang Amerika, sige, marunong ka mag-Mandarin, and kahit marunong ka mag-Mandarin, ano tatrato sa'yo ng mga Chinese? Di ba? Ako, nagtrabaho ako sa bangko diyan sa Binondo. No, and because of my color, brown, Pinoy na Pinoy, ayaw sa akin makipag-transact ng mga in-check. They don't trust me. Iba ang tingin nila sa akin. No? And sa tingin nyo, hindi pa tayo sinasakop ng Chinese yan, ha? No? Hindi pa tayo sinasakop ng Chinese. And then kung naniniwala kayo na scam yung nangyaring bid ko, di ba China nagpakawala niyan? China ang nagpropaganda niyan. O tapos, mahal mo yung China? It's either, it's either this or that. Di ba? Ayaw mo dun sa Amerika. Or meaning to say, gusto mo China? Di ba? China, Russia, North Korea. Napakalaking kalokohan. I call it as I see it. Pag may bobo, bobo talaga. Alam mo yung tinatawag na a little knowledge is a dangerous thing. May konti ka lang malaman, akala mo alam mo na lahat. Actually, sinasakop na tayo o nasakop na tayo. Well, formality na nga lang iniintay natin 'Di ba? Si Sara Duterte bumabati na ng Mandarin. Mag-aral na daw kayo mag-Mandarin. And I think, kahit marunong kayo mag-Mandarin, because of our color, and because hindi tayo pure Chinese, magiging second-class citizen kayo dyan, or third-class citizen. Di ba? Alam yung tinatawag na a bitter pills to swallow. Ayaw mo sa Amerika, pero what can you do? Anong gagawin mo? Lalabanan mo yung China on your own? Sabi ko, sige, pagka nakakaano lang Sir, baka nagka-voucher sa Lazada. Ay, hindi. Yung minimension ko, di ba guys? No? Nasa Pilipinas ka. Maliwanag sabi ko, ayoko hindi nga ayaw mo parehas. Sasakupin ka na ng China. Sino tatawagin mo? I'm gonna wait for your answer. Juni Kabantao, ayaw mo sa komunista, ayaw mo sa China. Ayaw mo sa Amerika dahil terorista. Pagsasakupin ka na nga ng China Yan na nga wina-warning ko Sasakupin na kayo ng China, andyan na sila. Anong gagawin mo? Sino tatawagin mo? Dahil ayaw mo sa Amerika, anong sabihin mo? Terorista Amerika, hindi kami tingin ng tulong kahit anong mangyari. Tagapagpalaganap ng gulo yan. Anong gagawin mo? Let me know. Hintayin ko yung sagot mo. Pag sinakop ka ng China, kanino ka hihingi ng tulong? Kanino dapat humingi ng tulong ang Pilipinas? Di ba napakabobo ng pag-iisip mo? Ayaw mo dahil sige, kanino ka hihingi ng tulong? Sa Japan? Sa Britain? Kanino ka hihingi ng tulong? Sisigaw na lang ng KKK. Ayun, di ba nakakabobo I'm giving you the information na there is a threat. May threat. Andyan na. And the threat is real. And sabi ko, gagawa ko ng video. Papaita ko yung chat nila. Yung chat nung kaibigan natin or kasama natin sa channel. Kausap niya yung nasa serbisyo. Sabi, maghanda kayo. Di ba nakakatakot yun? Tapos sasabihin mo sa akin, ayaw mo sa Amerika? Kanino kayo yung tulong? Juni Kabantao, shout out. Inihintay ko yung sagot mo. Pag sinakop ka ng China, kanino kayo ng tulong? Ayaw mo sa komunista, ayaw mo sa Amerika, kanino kayo hingi? Sa North Korea kayo hingi ng tulong? Sa Malaysia? Kaya bang tumayo ng Pilipinas sarili niyang paa versus a powerhouse like China?
Di ba nakakabobo yung comment mo? Kaya hindi umuula Pilipinas eh. Daming bobo. Madaming bobo. Sa totoo lang. No? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga ganyang pag-iisip eh. I'm giving you the information, the threat is there, and then yung nahulihan nga, na naghahanda na sila. Kay Cardo Dalisay siguro, kasi hindi nauubos ang bala nun. I don't know, kanino kayo hingi ng tulong? Sa Indonesia? Hingi kayo sa Indonesia ng tulong? Vietnam? Hindi, kahit sino, basta wag lang Amerika kasi tagapagpalaganap ng gulo yan eh. Talaga? Talaga lang. Kaya nga sabi ko, kung wala Amerika siguro, matagal ng komunista ang Because kita nyo yung galawan ng communist, di ba? And then, sabi ko nga, isa sa mga fears ko yung nangyari sa Vietnam eh. Nung binitiwan ng Amerika ang Vietnam, yung South Vietnam, at nagmamarcha na yung North Vietnam papunta sa South, alam nyo ginawa nila sa mga inabutan nila doon? Kinarni nila. No? Pinatay nila lahat ng may connection sa Amerika at that time. Umalis ang Amerika, di ba, sa Vietnam? Bakit ba nagpapaloko mga Pilipino? Imposible, hindi natin maunawaan na may basbas yan ng government, illegal entry ng mga Chinese. Well planned, di ba? Kaya nga, di ba, may mga customs official nga, meron silang tinatawag na yung ini-escorta nila yung mga Chinese na meron silang term eh. No? And kung naglalaro kayo ng chess, di ba? Inuuna nyo ipwesto yung mga pawns, yung mas mabababa, bago nyo gamitan yung pinakamalupit yung weapon like yung queen. Di ba? So don't tell me na ayaw mo sa China, ayaw mo rin sa America. Do you have the choice? Kanino ka pipili? Para bang may sakit ka, sabi mo, ayoko uminom ng gamot na yan kasi mapait. Hindi ko inumin yan. Di mamamatay ka. Ganun lang yun eh. So, I call it as I see it. No? Kaya hindi umuulan ng Pilipino kasi ang daming bobo. Sabi ni Attorney Gadon. No? Andiyan na sa harap mo, ebidensya, tulog na tulog pa din. So, sa maraming issues, ganyan eh. Issue sa corruption, issue sa invasion, issue sa nangyayari, sa scamdemic. Binigay na sa ebidensya, hindi yan. Talagang in denial pa rin. Hindi itong power communication dito ay siyang sumbungan nila para iparating sa government, alalayan ng government, mga China. Yun nga eh, tama. Di ba, aalalayan. Kaya nga, ini-escortan pa ng mga police. Driver, police, escort, police. Alam na mga yan, mawawasak ang bansa nila kaya nagsimula na sila mag-evacuate sa bansa nila. So, abi ko sa inyo guys, may nagwa-warning na may threat ng invasion from China. Okay? And it makes me wonder, hindi kaya yung dahilan kung bakit nag-offline na si The Real Pinay Prepper? Napapaisip pa rin talaga ako. So, kasi andyan siya eh. So, nagtatago na siya kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag nasa social media ka, or ngayon pala, nag-uusap tayo, nakikinig yung phone natin, nakikinig yung laptop natin, si Alexa nakikinig sa akin. Bakit? Information is power. Alam na ng China kung ilan ang lalaki, military age males dito sa lugar na to. For the power of money, they will sacrifice the country. Yeah. Military age males, alam na nila. So, alam na nila, i-allocate nilang troops sa lugar na yan. At may mga nagko-comment pa nga na alam nyo, yung ibang kinalat na pogo, parang blocking force daw yan para hindi makapag-supply or hindi makadaan yung yung manggagaling na support. Kaya pala kalat na yung mga pogo. 'Di ba? Meron nga yun sa Tarlac. Sa likod mismo ng munisipyo. So compromise na rin yung yung government doon, pati yung police department doon, compromise na. Either binayaran na or na-coerce na. Kaya nakakatakot. And then,
And then, yung Pogo pang may pagka-EDCA. Eh, kasi nga, chess move yan, di ba? Chess move eh. Pupwesto mo muna yung mga ano mo, mga pieces mo bago ka talaga mag-start ng attack. And the question is, ikaw na nasa Pilipinas, Pilipino ka, anong gagawin mo? 'Di ba? Anong silbi ng kasi nga 'di ba? Napakadumi kasi ng politics. Alam naman natin yan. No? Alam niyo yung mga opisyal natin sa gobyerno, ang pinaghahandaan nila yung susunod na eleksyon na eh. Yung isusunod na eleksyon na. So anong importante sa kanila? Yung pondo, budget, kailangan nila lang pera eh para makatakbo sa eleksyon eh. Para sa yung pera? Para sa pag-advertise sa TV, sa radyo, pagbiyahe nila sa iba't ibang lugar, pangsuhol nila sa mga barangay. Pinaghahandaan na nila yung eleksyon and they are not hiding it. Sa mga traidor, sila mismo walang yan, lantarang gawain, mabuti pa makapili, magtatakip ng... Yeah. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo yung Gumbursa. Meron tayong kababayan doon na nag-traidor. Tinraidor yung mga pare. Mga Pilipino. Los Filipinos, tinraidor. Sa General Luna, may kababayan din tayong mga traidor doon. And syempre, panahon ng hapon, may mga traidor. And ngayon, I'm sure, meron tayong mga traidor din, no? No? May mga traidor. Ayaw pa aminin, pero alam mo na kung sino tong mga to. Ha? Kung hindi sampalataya sa China, pinagtatakpan yung China. Or, no, nagpapakalat din ng paniniwala na maganda daw yung China. May nakita akong post eh, inayos na daw yung China ang power. Talaga, paano nalaman? Eh, hindi nga binobroadcast ng China yung baho niya dahil communist country yun eh. Hindi ka pwedeng magsalita against the government. Kulong ka. Tapos, ang nakakaawa, may mga Pilipino dyan sa Pilipinas, umaasa na mapapabuti ang buhay pagka sinakop ng China. Kasi galit sa Amerika eh. Galit ka sa Amerika, o di intayin mo sa kuping kayo ng China. JP Balyar. Nako, dati pa. Ano bang pangalan nun? May brand na binili yung kakilala ko dati, Luz. Pati kotse. Sabi ko, ano ba yan? Pati kotse nyo. Ang daming, dyan, Chinese brand na kotse. The moment na bumili ka ng it's bad enough na bumibili tayo ng Chinese made na maliliit na bagay, pati mga Chinese na kotse, binibili mo, gagamitin nila yung pondo, panggera pansakop sa Pilipinas. Diba? Yung mga Chinese na kotse dyan, dumadami na. Sa Pilipinas, kung napansin, ang daming mga Chinese brand. Panay ang bukas ng mga dealership. No? Hindi lang motorcycle pati kotse talaga. Sabihin, ano yun Di ba sa buhay natin, dalawang major purchases na magasto, mahal, bahay at saka sasakyan. So imagine nyo yung sasakyan made in China. Di yung bahay susunod na. Bakit? Di ba namimili ng lupa ang China dyan? Tapos yung mga nakaupo dyan na politiko, gustong bigyan ng kalayaan yung mga foreigner. By foreigner, Chinese yun. Na pwede silang bumili ng property. Mga neocons lang ata yung nakita niya, tapos inisa na tinawag sa'yo. Balbon, hinihintay ko nga Sabi ko, saan kayo hinihintay ko yung sagot mo, no? Saan kayo hingin ng tulong pagka sinakop na kayo ng China dyan? Diba? Si Juni Kabantao. Juni, saan kayo hingin ng tulong pag sinakop kayo ng ng China dyan? Hindi mo pwedeng hindi sabihin, kasi sabi ko nga, the threat is real. Sinabi na ng mga nasa serbisyo. Gagawa ko ng separate video, papakita ko yung chat. Basta takpan ko lang daw yung source niya. Okay, sige. Na pinag-aanda na siya. Maganda na. No? So, pag sinakop kayo ng China dyan, kanino kayo ng tulong?
Ha? Di ba? And then, ano ka, ito nga si, di ba yung nakaupo na nga presidente sa Pilipinas, yeah, sige, sabihin niya, ano nga yun? Papalag sa China. Pero, dapat, yung words, maano sa action. May nagko-question na, ito, kilalang tao sa social media, dating Navy personnel. Bakit daw kasi, ito tanongin yung sarili nyo, bakit ang nagsusupply doon sa West Philippine Sea is Coast Guard? Ba't hindi Philippine Navy? Ba't hindi daw yung mga gray boats natin? Ang sagot ng Navy ay kasi baka isipin ng China na makikipaggera tayo. Ayaw natin ma-offend yung China. Si 20 pesos ang kilo. Kaya nga kung talagang ipagtatanggol kayo ng nakaupo dyan, yung Philippine Navy mismo ang pupwesto dun sa West Philippine Sea, pero hindi. 'Di ba? Civilian boats ang nagre-resupply. Bakit? Na wina-water cannon na tayo, binabangga tayo. Oh. Bakit hindi Navy ang mag-supply? Kasi daw act of war. Ma-offend daw yung China. No? So ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Hindi kayo kaya ipagtanggol nung nakaupo. 'Di ba? Ay nako, pero eto nga 'di ba, meron na nga agreement US Philippines pagka may namatay sa hanay ng Pilipinas, lalo na sa sa armed forces, pwede nang i-activate. Juni Kabantao, kwento mo sa Pagong. Ay nako. Tumatanaw yan ang utang ng loob dahil sa pagkupkop sa kanya. Yung paggawa lang nila ng artificial na isla, sa tingin ko act of war na yon. Pero to be fair, di ako nag-expert pagdating. Yun nga Hindi nga, ito pa nga Val Anong ginamit nila para makagawa ng isla? Di ba hinakot nila yung lupa dyan sa Zambales? Yung lupa, yung bundok yata, at saka bato, at saka mga sand. Di ba hinakot nila? And then parang, di ba? Tama, bawal ang foreigner bumili ng land. Paano nila na yung work around? Yung titulo ng Island Cove sa Chinese, di ba? Obvious naman na China bumili noon. Chinese ang bumili ng Island Cove. Obvious naman Pero 'di ba at that time nung inoccupy nila 'yon, hindi pa nasa batas bawal bumili ang foreigner ng lupa sa Pilipinas. Kasi it is tantamount to invasion. Kasi kung kayang bilhin ng foreigner ang lupain natin, para na rin tayo sinakop, 'di ba? So paano nangyari 'yon? Paano nabili yung Island Cove? Kung kayo, hindi nyo alam yung batas, pansin nyo, may mga foreigner na may mga property sa Pilipinas. Ang ginagawa nila, nag-aasawa sila ng Pinay para makabili ng property. Beach house, ganyan-ganyan. Kasi bawal ang foreigner Kasi, parang safeguard natin yan na hindi tayo masakop So, paano nangyari yung Island Cove? Kanino nakapangalan yon? Di ba? Asmo President, alam niya yan. Kaya sabi ko hindi mangyayari lahat yan kung walang bas-bas ng nakaupo. Basic, napaka-basic. So hindi sila pwedeng magtanga-tangahan. Okay? So sabi nga sa crime, kung alam mo yan at pinayagan mo, complicit ka sa crime. Kasabwat ka. Kasabwat ka sa crime. So, alam nila yan. No? Kaya guys, ito nakakatakot Pag sumiklab ang gera dyan sa Pilipinas, which is highly likely this year, no? 'Di ba sabi ko sa inyo, matatapos na yung Ukraine war, kailangan nila ng bagong war. Diyan na.
either sa Middle East or Asia, sabay. Nakapwesto na nga yung mga kalaban. Ito ang iingatan nyo, guys, no? Iingatan nyo yung mga kababayan nating Pilipino na magtatraidor sa inyo. Yun ang iingatan nyo. Ano yung ibig sabihin magtatraidor? Prepping aspect to, guys, no? Huwag nyo ipagsasabi yung mga preps nyo, huwag nyo ipagsasabi yung mga plano nyo, kung saan kayo pupunta. Kasi, first wave, syempre, makikipagbarilan yung mga yan. Second wave, hahanapin na nila yung mga nagtatago. Ganun yan. Meron kayong may tactical plan kayo. No? Huwag kayong basta magtitiwala sa mga kababayan natin. Kasi hindi natin alam kung na-impluensyahan na rin sila ng kalaban. Nakadepende sa taas ang basbas. Kaya nga 'di ba? Dati nga ang init ng issue na may mga customs official tayo na binibigyan nila ng special pass yan, yung mga Chinese na pogo workers daw, no? Ini-escortan pa kahit walang nag-i-issue daw ng visa same day, parang ganon. Nag-i-issue ng visa sa same day. Doon mismo. Tapos meron silang special lane para dire-diretso lang. Kaya paano ko ba ulitin sa inyo? The threat is real. Andiyan na sila. No? Kaya nga sabi ko, nag-wonder ako, hindi kaya yung reason kung bakit nag-sign off si The Real Pinay Prepper, baka nagtatago na rin siya or what? Kasi nasa Pilipinas siya eh. Ang last words niya is sukisuin daw niya yung sarili niyang preps and security, pati yung family niya. So, nakakatakot. Don't say that I did not warn you. No? Lalo ngayon, 2024, parang hinog na. For them to declare. Pinwesto na nila yung mga tao nila eh. And I'm sure may mga weapons na yan. Tama. Isnevek Doc. Wag magtitiwala kahit sa kaibigan kapag nagkagera. Dahil pwedeng kaibigan mo mismo magbubunyag ng sikreto mo sa kalaban or nakawang ka ng inipon mong pagkain at armas. That is true. Yung mga simpleng tanong, nasaan ka pupunta? Uy, pagka nagkagulo sa kapupunta, nako, wag mo sasabihin yan. Yung pa lang basic na question nyo, kala mo napaka-innocent. Kasi may mga kababayan tayo na ganyan mag-isip eh. Diba? And sabi ko nga, history will teach us, kahit nakailang gera na tayo, may mga kababayan tayo naging traidor. May mga kababayan tayo makapili. Para iligtas yung sarili nila, pinangakuan sila ng kalaban. 'Di ba? Pinangakuan sila ng kalaban na hindi sila gagalawin, pero sa huli, kasama rin sa binitay. Nako, mag-iingat kayo. Yun lang yun eh. Sabi ng kaibigan ko, nag-prepare na ako ng tubig. Yeah, basic, tubig, noodles. Kasi una nila dyan, papatayin nila yung power, yung supply chain. Wala na kayo mabibilang pagkain. Yun ang basic dyan. Kasi kailangan, di ba, Art of War, Sun Tzu, bago sila umatake, papahinain muna nila yung kalaban or yung lugar na sasakupin nila. Pag mahina na, gutom, uhaw, paano pa yan makakalaban? Basic yan eh. Yan sabi ko, doon sa iba, sir, pe-prep na, mag-ipon ka muna ng tubig. Basic yung tubig eh, tsaka pagkain. Di ba? Dapat, actually, ang forecast ko dyan, yung mga trader na yan, no? Yung mga official natin, meron silang capability to get out eh. Kita nyo nangyari kay Tevez, nakalabas ng bansa. Paano nakalabas ng bansa yun? Tapos, pag golf pa, as if hindi siya nagtatago. No? Pag golf pa. Diba? So, yung mga official natin, lalabas din yan. Meron yung mga bahay na sa ibang bansa. Para lang magpapalamig lang sila. May mga rest house yan. No? Ang palagi nga, 'di ba, nasa sacrifice yung mga pawns, yung mga nasa baba, no? In times of kasaganahan, yung mga nasa taas sila nananagana, pero pagka SHTF, yung mga nasa baba ang tinatamaan palagi. Kasi may capability silang lumabas. Example nga si Tevez eh. Sa lahat na nagtatago, ito yung pag-golf pa.
meron pa siyang bodyguard, may escort. Kasi meron silang pera. Eh kung ikaw, ordinaryo ka lang namamasukan, nandiyan ka sa Quezon City, saan ka pupunta? 'Di ba? Di maiwasan traitor sa paligid mo sa pagkakataon, lalo na kung alam ng traitor na dehado ang bansa natin sa gera. That is true, Gayman. Yan nga inano ko sa inyong payo eh. Mag-ingat kayo, no, hindi lang sa kalaban or potential na kalaban, pati sa mga kababayan natin kasi hindi mo alam. Hindi mo alam. Baka mamaya, baka mamaya mangyari yan during lockdown, no? Sabi, oy, mayroong na-approve na yung pandemic treaty. Okay? Magla-lockdown tayo. 'Di ba sabi dun sa kasama dun sa provision ng pandemic treaty, depende sa WHO kung anong sakit ang hindi mo sila pwedeng questionin kung anong sakit ang gusto nila i-declare na pandemic. Kaya kung sabihin nila sipon, sige. Sabi, may pandemic ang sipon. O lahat kayo, walang lalabas. O, kung naka-lockdown, tapos saka dumating yung China, o di, mas pabor sa kanila yon, di ba? And then, meron na silang information. Ilan ang military age male sa ganitong barangay, ilan ang i-round up na yan. May mga pinapagawang, building sa labas ng Pilipinas, kinukondisyon na. Balbonyel. Yeah. Imagine niyo pagka nagkasabay-sabay yon, 'di ba? Di ba kung hindi niyo alam, hindi naman patas lumaban ng China eh. 'Di ba? Kaya nga meron tinatawag na Art of War, Sun Tzu. Hindi lalaban sila ng harapan. No? So imagine niyo, napaka-vulnerable ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung government natin compromise na. Ibig sabihin, may connection sa China eh. Sabi nga, di ba, China is our friend. No? Sabi ng dating presidente dyan. Tapos, may access sila sa mga Pogo. Pogo daw. Nakapwesto na and dumami ang military age males na Chinese sa Pilipinas. Nakakatakot. No? Okay, so yan, 1 hour, 7 minutes na tayo. Salamat sa pag-join sa akin. Tatapusin ko na yung vlog na to, para makagawa pa ako ng isa pang video na pinangako ko. Pero, dapat mag-isip kayo kaya, June na siguro, this year na siguro. Hindi siya nagpapakala tayo ng fear or fear-mongering. Pero the signs are here. Di ba? Ilan na ba yung na-raid ng PNP na merong mga Chinese na na nationals sangkot sa may armas, may tactical vest. 'Di ba? Ilan na ba? Pang-ilan na ba 'yan? And 'di ba yung recently the other day, 2 days ago, nagtangka pa daw suhulan yung police na humuli. Siyempre may camera, paano masusuhulan 'yon? So makes you think may instances kaya na hindi na report kasi nasuhulan. 'Di ba? Mapapaisip ka eh. Kasi they have the money. Back up yan ng gobyerno nila eh. 'Di ba? So that's it guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Hopefully nag-enjoy kayo. If not, na-entertain sana kayo, And research tayo, And be aware kung ano nangyayari sa surroundings natin. Kasi I think this year, magkakagulo talaga. Hindi sa pinapanalangin natin magkagulo, pero the signs are here. Lalo na yan, yung recent na raid na ginawa ng PNP, nakaka-alarm talaga yan. And then, it's sad, may mga kababayan tayo dina-downplay yung raid. Wala yan, lang yan. Away lang yan sa Pogo, lang yan. Kidnapping. Talaga? Ba't siya may mga China na paraphernalia? Diba? So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.